ba ang pag-asa ng bayan? Ngayon, as you can see, nasaan nga ba tayo guys? Tayo ay nasa Rizal Park! Pero bakit nga ba tayo nandito mga be? Of course, dahil pag-aaralan natin ang ating national hero na mahilig kumala at may pag-check point. Tene! God, from PSTC 1-2, welcome you to the Rizal Park! Ready na ba kayo lumipad? First stop, United States of America! Tara, matitito tayo! OMG! Oo nga pala! America! And we're here! OMG, di ako makapaniwala. Dito na kami. Look guys, ang ganda. From the land of the free, United States of America! So, Bes, bakit nga ba tayo nandito? So, Bes, noong taong 1888, nagpunta ang ating pambansang bayan sa San Francisco, California. Sakay-sakay ng kanyang steamships. Ang galing pa nga dahil may pangalan pa nga ito eh. Anong pangalan? Belgic? Belgic? Belgic! Alam mo ba, Bes? Marami pang ibang lugar na pinuntahan si Jose Rizal. Kagaya na lamang ng Oakland, California, noong May 6, 1888. Alam mo ba na ang Oakland, California ang key transportation hub? At pumunta rin siya sa Reno, Nevada na tinatawag na the biggest little city in the world noong April 1888. At noong May 13, 1888 naman ay pumunta siya sa New York na tinatawag na the Big Town. Tapos meron daw nakapagsabi na natutuwa raw siya sa innovation at materials na ginagawa ng mga Amerikano. Pero syempre kung merong good impression, meron ding bad impression. Yun nga yung racial discrimination kung saan mas pinapahalagahan nila yung puti kaysa sa mga itim. Uy, Bes! Parang may tumatawag. Hello? Bes, nandito na kami! Ha? Saan? Sige, call ko na ba? Hey guys, welcome to London! Galing na nga sa US si Rizal, nakapunta pa siya ng London. Grabe, sobrang daming budget for traveling ha. Best, kwento mo nga sa kanila kung bakit sobrang hilig niya mag-travel. Ako na naman ate! Oo, ikaw talaga. So bakit nga ba napunta si Rizal sa London? Una, to improve his English language skill. London as a global capital offered direct exposure. Gusto niya ng first-hand mastery na kung saan napapalibutan siya ng English native speakers. Pangalawa, to study and annotate Morga's successes de las Islas Filipinas o sa Tagalog naman ay mga kaganapan sa mga pulo ng Pilipinas. Inaral niya ito sa British Museum's collection na kung saan meron silang rare copy ng 1609 text ni Morga. Pangatlo, for safety from Spanish tyranny. Doon nabigyan siya ng freedom to critique Spanish colonial rule and continue the propaganda movement. Grabe no, pero syempre bago niya magawa ang lahat ng ito, kinailangan niya ng matutuluyan. Curious ba kayo kung sino ang mga nakasama niya noong nasa London siya? Noong kadarating niya sa London, he initially stayed as a guest at the home of Dr. Antonio Maridor, Filipino reformist and exile from 1872 movement. Pero teka, parang hindi ko na kinakaya, parang hindi kinakaya ng powers ko, parang kailangan ko ng tulong. Ellie! Ikaw yung magtuloy ng kwento, ikwento mo sa kanila kung sino pa yung mga nakasama niya sa London. Okay, sa London, bukod sa bahay ni Mr. Marigodor, ay nakitira din si Rizal sa bahay ng Beckett family kung saan ay nag-rent siya ng 2 rooms. Doon ay nakilala niya si Gertrude Beckett, pero that time of Rizal's life is masyado siyang busy for love life kaya hindi niya na-reciprocate yung love na binigay sa kanya ni Gertie. Hashtag the one that got away. And now, I'm passing this phone to someone na sobrang hilong-hilo na sa sobrang hilig ni Rizal na mag-travel around the world. Sa tingin nyo, dahil nasa London si Rizal, doon na lang siya nag-stay? Hindi. Pumunta pa siya sa Paris para magkalkal ng mga historical materials sa Bibliothèque Nationale. At pumunta siya sa Spain, specifically sa Madrid at Barcelona, para mag-conduct ng survey tungkol sa political status ng kanilang bansa. Doon niya rin nakilala si Marcelo H. Del Pilar at si Mariano Ponce, na kilala naman bilang two titans ng propaganda movement. Alam niyo ba, bumalik siya sa London at nag-stay for Christmas and New Year sa mga Becketts. At ito pa, dahil sa pag-stay niya sa London, naging honorary president siya ng Asosasyon La Solid... Ano nga ulit yun? La Solidaridad! Doon niya isinulat ang kanyang unang article na Los Agricultores Filipinos. And now, I'm passing this phone to someone na kasing gwapo ni Rizal. Oh, di kayo nagkakamali, di kayo namamalik mata. Ang mukha ko talaga. Rizal moved to London in 1888. Kung may 5 siyang pakay, kaya siya pumunta ng London. Here's the number 1. Pumunta siya ng London para ipakilala ang Pilipinas sa London.
na kung paano namumuhay ang isang Pilipino. Number 2, in-expose nga pala ni Rizal dito yung mga pang-aabuso ng Spanish government. Like, nagnanakaw na sila ng lupa. Inaabuso nila yung mga tao na magtrabaho ng walang bayad. Number 3, medievalism. Medievalism referred to outdated and lack of education. And the number 4 is... Ano ba number 4 po? Number 4, Rizal promotes European enlightenment for educational and freedom of speech. And number 5, pinaglaban dito ni Rizal yung karapatan ng Pilipino na dapat bigyan din tayo ng karapatan na kagaya ng mga Espanyol. And lastly, alam naman natin di ba na mahilig magsultan ni si Rizal. So, passing this phone, kasama na maraming kaalaman about sa mga sinusulat ni Rizal. So guys, alam naman nating lahat na sobrang hilig magsulat ni Rizal ng mga libro. Familiar na tayo sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ngunit nung siya ay nasa London, nagpadala din siya ng Letter for the Young Women of Malolos kung saan ay pinuri niya ang mga babae doon kung gaano sila kagaling sa kanilang pag-aaral. Tinuruan niya din sila kung paano sila maging disenteng mamamayang Pilipino. Bukod pa dyan ay nakapag-contribute din siya ng 2 libro sa Trubner's Record na nagngangalang Specimens of Tagalog Folklore and 2 Eastern Fables. Uy, nasaan na ba sila Rian? Tawagan niyo na nga. Eto, Uy, nasaan na kayo? Bonjour! First, let's talk about Paris noong 1889. On May 6, 1889, nagkaroon ng Universal Exposition. Universal Exposition? Ano yun? Ito yung event kung saan ipinapakita ang mga makabagong teknolohiya, inventions at innovations sa buong mundo. Grabe! Pasabog, di ba? Wait. May exciting part pa. Because Rizal got involved with some cool organization in Paris like Kidlat Club. Focus nito is sa intellectual discussion. Very academic vibe siya, guys! Pangalawa, Indios Bravos na focus sa defending ng Filipino rights. Hala! Very Rizal talaga, no? And lastly, RDLMS or Redemption of the Los Malayos. Ang focus nito is ang pagsulong ng Filipino rights and national consciousness. Super deep! Okay, last but not least, let's talk about Rizal's further study in Paris in 1889. Teka, hindi lang siya traveler, historian, and scholar, but he was also a serious researcher? As a famous researcher, ano nga ba ang mga pinag-aralan ni Rizal Betts? Filipinas dentro de 100 años, sobre la indolencia de Filipinos, at la politica colonia en Filipinas. Okay, magta-transition tayo from 1889 to 1890 para i-highlights ang mga works niya and action. Okay, next, gumawa naman si Rizal ng isang satirical piece na tinatawag na For Telefono, kung saan nag-respond siya sa isang padre na si Padre Salvador Fon na medyo kontra sa kanyang mga ideas. Grabe, parang may pasabog siya na response, no? Plus, may kasama pang humor. And then, noong January 28, 1890, Rizal left Paris for Brussels. Grabe, parang hindi talaga siya tumitigil sa kaka-travel and learning, no? Max, check mo nga kung marami pa tayong budget dyan. Marami pa talaga, te. Bakit ba? OMG! Tara sa girls' trip! And we're here! Nasa Belgium na kami! Over naman sa pagmamadali mo. Bakit nga ba tayo nagpunta dito? So bakit nga ba pumunta si Rizal sa Belgium? Upang may pagpatuloy ang pagsusulat ng El Filibusterismo? Imagine, siya ang nag-innovate ng Tagalog grammar sa Pilipinas at isa rin siyang advocate na sumisimbolo sa ating bansa. At may twist, Rizal opposed heinous plans to go to Cuba. At may twist na naman, Rizal was actually planning to go home sa Pilipinas pero instead of coming back, ay pupunta na naman siya sa Madrid. Hala, baka may bala kang pangayain ako sa Madrid. Kaya nga ba, kasi hindi pa ako satisfied sa Belgium eh. Tara na! Kahit mo sa'yo manaunahan tayo ni nanay niya. Oh my gosh, totoo ba? OMG, ang ganda dito sa Madrid! Agreed! Nakado! Welcome to Madrid! Pero since nandito na tayo sa Madrid, let's do a flashback! So ito na nga, in 1890, Rizal goes back here in Madrid. Akala mo, travel lang? No! Diyan ka, nagkakamali! Walang welcome, walang lechon, anong meron? Gulo! Gulo ang meron! La Solidaridad was breaking down. May Team Rizal, may Team Del Pilar. Parang Pinoy Big Brother Revolution Edition lang. Si Rizal, tahimik sa gilid, hoping for unity, pero walang nangyari. Walkout si Kuya, sad boy moves! At di pa
pala trying bell pang naganap. Rizal versus Antonio Luna over Nili Baustit. May paduel pa sanang mangyayari, pero Rizal said, no drama, I walk away. Pero alam mo kung ano yung mas masakit? Yung pamilya niya, pinalayas ng mga praile. May legal cases at harassment pa. Siya, andun sa malayo, walang magawa. Kaya he wrote a petition to Spanish court. Pero dead mang Spain. So he turned to writing. El Filibusterismo was born. Hindi lang ito pakilig-kilig. Meron itong halong galit, frustration, and bitterness. Halo-halo lahat. Fast forward, February 1891. He goes to Biarritz Trans, konting peace and konting Nelly ulit. Pero wala pa rin. Nelly's family wanted to convert him into a Protestantism So Rizal said, no jowa for now. After that, back to Brussels. Final edit na El Fili. And then, he quit the propaganda movement. So no more La Solidaridad? Wala nang pa-essay-essay? Wala nang pa-debate? Realization niya, hindi sapat ang gentle reform at propaganda. Ang totoong laban ay nasa edukasyon, stories at pagbabago ng isipan. Kaya kung pagod ka na, isipin mo lang na Kung si Rizal nga lumaban, tayo pa kaya? Sana all pinaglaban! Nakita mo ba yon? Ang alin? OMG! Si Ellie! Guys, sobrang nag-enjoy ako sa trip natin. Pero wait lang guys, parang pagod na tayo. Parang kailangan na natin stop yung video na to, diba? I agree, kaya stop na natin ang video na to, guys. Thank you guys for flying with us, and once again from the BSDC 1-2, this is Rizal Era!